kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malaking alon ang bangka. Ano pa't halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana, lulubog tayo?" Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinadlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Mga kapatid, narinig natin ang himilang ginawa ni Jesus na pinatigil niya ang tubig at ang hangin, no? Ang dagat, ang hangin. Sa buhay natin, nararanasan natin na palaging may unos sa buhay natin, lalo sa bansa natin, bagyo talaga mismo. Pero maraming nakasurvive. May mga nawala ng buhay. Pero sabi nga, patuloy ang buhay ng tao. Kasi nga, lagi tayong maligalig, lagi tayong may problema. Kaya marahil siguro hanggang ngayon ay sasabihin sa atin ng Panginoon na bakit tayo nag-aalinlangan kung alam natin na ang Diyos ay kapiling natin o ang Diyos ay tutulungan natin, so hindi dapat tayo mangamba. Katulad na nangyari, no, nakita nilang si Jesus ay natutulog at hindi alintana yung bagyo. Siguro isa yung dapat nating maging attitude o sa mga unos at bagyo sa buhay natin, no, tayo ay mapanatag. Kasi kapag tayo laging ligalig, so hindi tayo makakapag-isip, no, o hindi natin mariresolba yung problema. Ganun ang estilo ni Jesus na dapat nating tularan. Kalmado tayo dapat, kalma lang. Tapos, tingnan natin, huwag tayong matakot. No? Sapagkat sabi nga kung oras na natin, hindi tayo dapat matakot, no? Na mamatay tayo o mawalan tayo ng buhay. Pero habang tayo'y nabubuhay, sabi nga, may pag-asa. No? Ang mga alagad, no? Nakita nila yung bagyo, yung lakas ng alon at hampas, no? Ng tubig, no? Pero dapat wala sa atin ito. Meaning, naramdaman natin, nasasaktan tayo. Yung nahihirapan tayo dahil sa mga dulot ng mga problema sa buhay natin. Pero dapat tumatatag tayo.
kapag tayo ay nakatayo, no, hindi yung matumba lang ng konti, di ba? Ang bata, no, ganun. Ang pag nadapa ang bata, iiyak pero tatakbo sa magulang. So dapat ganun din tayo sa Diyos. Madapa man tayo, babalik tayo sa Diyos. Yun ang hinihintay sa atin ng Diyos, na manalig tayo sa Kanya. No? Minsan, sa tingin natin, parang natutulog nga ang Diyos. Di ba, may kanta nga kay Gary V, natutulog ba ang Diyos? Kasi yan ang parang pananaw natin sa Diyos, na hindi nakikinig ang Diyos, na hindi tumutugon ang Diyos. Pero wag tayong tumingin, no? O tingnan ang Diyos, tingnan natin ang ating sarili. Baka nga ang Diyos ay hindi tumutugon, kasi ligalig tayo, tulad ng mga alagad na worried sila kung sila ay lulubog. No? Hindi pa nga lumulubog, worried na. Di ba? Siguro mag-worry ka kung nakalubog ka na. Pero sabi, hindi ka pa lumulubog. Meaning, may pag-asa pa na andiyan ang Diyos. Andiyan si Jesus, ang kanilang Panginoon, no? Na kalma lang. Maging kalma tayo. Yan ang unang step. No? Maging kalma tayo kung kaharap natin ang isang problema. Huwag tayo agad magpanik. That's the natural tendency o instinct of a person. Kapag may problema, agad? Gusto ma-solve agad. Hindi. Dapat tingnan mo muna kung kaya mong isolve ang isang problema, at kung di mo kaya, syempre tatawag ka ng rest back. Di ba? Meron tayong matatawagan. Pero ang talagang sandigan natin na hindi tayo magagapi o hindi tayo, yung ating faith hindi masishake, ang Diyos. Sabi nga, tumawag lang tayo sa Diyos. Ay, Father, tawag ako ng tawag sa Diyos, pero mukhang hindi nakikinig ang Diyos. Tama ba ang pagtawag mo? Tama ba ang puso mo na tumatawag ka sa Diyos, pero meron kang damdamin o na kailangang masagot agad ang hiling mo? Meron ganun sa ating mga tao na gusto agad, ngayon, Lord, sagutin mo ako. Bakit ba pag nagliligaw ba, lalo na ang sinasagot nyo ba agad? Hindi. Di ba? Ang lalaki kailangan may pakita. Parang gano'n din sa isang iniirog o iniibig. Gano'n ang Diyos sa atin. Gusto niyang makita sa atin na ang puso natin ay mababang puso o mababang loob. No? May maamong tulad niya. No? Mahirap tularan ng Diyos. Mahirap tularan si Jesus na yung kanyang katangian, pero pinapakita niya na ang tao, no, ay pwedeng maging mababang loob, pwedeng maging maamo, maging mabait. Kasi nga pinadamayan sa atin ni Jesus. Kasi naging tao siya, Diyos siya, pero naging tao. Pero tayo naman tao, iniisip natin, kasi Diyos siya eh. Pero hindi, pinakita ni Jesus sa atin na siya ay mababang loob. Kaya hindi siya naligalig nang merong bagyo. No? Di tulad natin, konting problema lang, no? Na apektuhan tayo. No? May mga bashers. No? Huwag kayong magpa-apekto sa mga bashers. Ibig sabihin, sikat kayo, kaya kayo pinag-uusapan. O meron kayong magandang ginawa. Kasi maganda ang gawin mo o pangit, may magbabash sa'yo. Meron pa rin hindi sa'yo maniniwala, hindi sa'yo papanig, no? Pero ang laging pumapanig sa atin at naniniwala ay ang Diyos. Sana mga kapatid, pagpatuloy natin na anumang bagyo sa buhay natin ang dumating, nakatayo pa rin tayo. Ang ating pananalig ay sa Diyos pa rin, na umaasa tayo na lagi tayong tutulungan at hindi tutulugan ng Diyos. Tutulungan at bibigyan ng mga biyaya sa buhay natin. Tayo ang wag matulog na minsan hindi tayo tumutugon sa Diyos. Pagdasal natin na sana magkaroon tayo ng bukas loob sa Diyos para tanggapin siya sa araw-araw ng ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.